Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pagsisimula ng debate ng Kongreso kaugnay sa Reproductive Health Bill, naging mainit agad. Mga isyu ng abortion at paghihiwalay ng simbahan at estado, kabilang sa mga tinalakay. Bus driver na nakabanggat nakapatay sa mamamahayag na si Chit Estela Simbulan, pinakiusapan ng kanyang misis na sumuko na. Ang aktual na pag-aresto sa Pulis Maynila na sospek sa panggagahasa at pagnanakaw umano sa isang tindera noong Enero. Eksklusibong nakuna ng GMA News. Pambansang kamao Manny Pacquiao, welcome daw mag-guest sa hit TV series na Glee, ayon sa film cast member na si Darren Criss. Sino kaya ang babaeng kadate ni Pangulong Noynoy Aquino sa concert sa isang hotel sa Makati? At sa showbiz saksi, Angelina Jolie at Brad Pitt pinagkaguluhan sa Cannes Film Festival. Daang eskwelahan na magtataas sa matrikula ngayong taon na hanggang 15%. Kaya naman pangamba mismo ng Commission on Higher Education, posibleng dumami pa ang bilang ng mga nasa high school na hindi makakatungtong ng kolehiyo. Saksi si Maki Pulido. Simula na naman ang pagdagsa ng mga estudyanteng mag-e-enroll sa kolehiyo, kabilang ang mga high school graduate na nagtapos nito lang Marso at Abril. Pero hindi si James Anahaw. Matapos makuha ang kanyang high school diploma, mag-e-extra na lang daw siya sa trabaho imbes na mag-enroll. Ang sahod po ng aking magulang kulang po. Tapos sa aming pong magkakapatid, ako lang po yung panganay, tapos ako na rin po yung inaasahan ng aking mga magulang. Kaya pag may mga trabaho po na extra yung aking ama, ako po yung kinukuha niya. Pero kung makapag-ipon man daw ng sobra, doon daw papasok ng kolehiyo, pero mukhang malabo na po. Ayon mismo sa Commission on Higher Education, 2 sa bawat 5 kabataan ang hindi makakatungtong ng kolehiyo. Aminado ang CHED na dahil ito sa matrikula, kaya naman mas nag-aalala ito ngayon, lalo pat 300 mga eskwelahan daw ang magtataas ng tuition ng hanggang 15% o dagdag na 30 hanggang higit 100 piso bawat academic unit. Para talaga doon sa mga kapos na kapos, maaaring magkaroon ng problema sa itong pasukan kasi baka hindi nila matustusan yung kanilang pag-aaral. Dahil mismong CHED na ang aminado sa ugat ng problema, may hamon ng isang grupo ng mga kabataan. Taon-taon naman nagtataas ng matrikula yung mga private schools at billions naman ang kinikita nila sa pagninegosyo dyan sa private school enterprise. Bakit hindi po pwedeng tigilan muna yung mga pagtataas ng matrikula na yan? Pero ayon sa CHED, tali ang kanilang mga kamay. Yung kasi yung karapatang binigay ng batas sa mga paaralan, kung merong pagtataas ng tuition fee, ang malaking makikinabang dito ay ang hanay ng mga guro at mga kawani kasi 70% ay napupunta sa sahod. Sabi ng CHED, pwede namang pumasok sa mga state colleges and universities. Ang hirap magbayad dahil malayong mura ang matrikula doon. Tulad sa Polytechnic University of the Philippines kung saan 700 pesos kada semestre ang tuition ni Ana de la Cruz. Sa kabila nito, kwento sa akin ni Ana, muntik na rin siyang tumigil sa pag-aaral dahil hindi lang naman tuition ang pahirapang dapat tustusan ng kanyang ina. Sa miscellaneous lang, parang dagdag gastos. Lalo na yung mga katulad dental, sa library. Ako, si Maki Pulido, ang inyong saksi. Umpisa pa lang, naging mainit na ang pagsimula ng debate ng Kamara tungkol sa Reproductive Health Bill. At kabilang sa mga isyong tinalakay ay abortion, sex education at ang paghihiwalay ng simbahan at estado. Saksi si Rauna Crisostomo.
Unang isyong lumutang, itinutulak nga ba ng Reproductive Health Bill ang legalisasyon ng abortion o hindi? Ayon kay Manila Representative Amado Bagatsing, ang paggamit ng artificial contraceptives ay abortion. Ang contraceptive ay humaharang para wag magpuntis at wag makita ang egat ng ovum. Pag ang sperm ay hindi ma-reach yung egg, wala rin fertilization ho. At kung walang fertilization, there is no life to be aborted sapagkat wala hong pitos. Paglilinaw ni Representative Ed Salagman na siyang mayakda ng panukala, di sa pilitan ng paggamit ng contraceptive sa ilalim ng RH Bill. Pero, tanong naman ni Bagatsing, bakit may probisyon ng abortion complication management sa panukala, gayong iligal ang abortion? Unang-una, bawal na ang abortion. Bakit duduktungan mo nang imamanage mo ang abortion complication? Bakit mo imamanage yung komplikasyon? Bawal na nga ang abortion. Pinagbabawal natin ang abortion, ngunit ang data ay sa Pilipinas merong 500,000 induced abortion kahit na illegal ang abortion. Sila ba ay pababayaan natin? Sila ba ay hindi nagagabutin? Sila ba ay itatakwil ng komunidad? Tinalakay din ang probisyong pagkakaroon ng age-appropriate sex education sa mga paaralan. Bakit binubuksan natin ang mata ng mga ikagang mga busbus pa na ang alam lang ay magpiko, magtumbang preso, magbahay-bahayan? Bakit binubuksan natin ang mata ng mga taong, ng mga batang ito? Bakit hindi natin iiwan sa mga magulang ito? Sa gayon ho, saan ba nakukuha ng ating mga anak ang impormasyon hinggil sa sex? Sa polluted sources, sa peer groups na hindi ho tama, at kailangan isama natin sa curriculum sa ating mga paaralan. Ayon kay Lagman, walang problema kung makialam sa issue ng RH bilang simbahan basta't huwag nilang ipilit sa lahat ang kanilang paniniwala. Ang Estado ay gumagawa ng batas for the good of the greatest number under the exercise of police power. Hindi ho nakikialam ang Estado sa simbahan. Ang ating bansa ay 113 taon pa lamang. Ngayon, gaano katanda na ang batas ng Katoliko na batas ng Diyos? 2,000 taon na ang Katolisismo sa buong bansa. Ngayon, sino nakikialam? Maging si Congressman Pablo Garcia ang sumunod na interpellator, paulit-ulit na pinalulutang usapin ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. A Catholic is not a happening. And not a Catholic congressman. I am not here to hear a sermon or a pontification. Give us this day our daily bread and lead us not into temptation. Now this bill will lead Catholic women into temptations because the government will be supplying them free of charge services and materials in order that they can resort to, say, family planning. We are here, honorable members of this august body, to legislate on the law of man, not the law of God. Tumagal lang ng halos 3 oras ang interpellation pero tuloy pa bukas ang diskusyon. Ako si Rana Crisostomo, ang inyong saksi. At bagamat kontra sa RH Bill, si pambansang kamao Manny Pacquiao, inamin niyang minsan ang gumamit ng contraceptive pills ang asawang si Jinky. Hirit tuloy ni Senadora Miriam Defensor Santiago, huwag daw siyang maging ipokrito. Saksi si Lay Alves. Halatang pinaghandaan ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang pakikipagpulong niya sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pangako niya sa mga obispo, mariin niyang pukontrahin sa Kamara ang Reproductive Health Bill. Hanggat ipinipilit nilang isusulong ang RH Bill, habang buhay din kaming lalaban at lalabanan namin para hindi may pasa ang RH Bill. Hindi namin gawing dahilan na hihinto kami sa aming
advocacy because there are issues which are non-negotiable. Pero marami ang nakapuna sa kulay ng suot na kurbata ni Pacquiao na purple o lila, kulay na napili ng mga sumusuporta sa RH Bill. May mga nagtatanong lang po kung bakit naka-purple tie daw kayo. Purple tie? Nagkataon lang ba yun? Wala naman yan na kung walang kinalaman yan dyan, actually, ito yung hinanda ng wife ko. Wala sa korbata kundi sa puso and then sa paniniwala. Pero sa taping ng RH Bill, the grand debate ng GMA News TV, nausisa ang posisyon sa RH Bill ng asawang si Jinky. Asawa niyo daw po si Jinky, pro-RH dahil nagko-contraceptive pills daw po. Hindi naman, antay din yun. Antay rin, pero nagpipills nga po talaga. Noon, pero ngayon wala na. Dahil minsan palang gumamit ng pills ang asawa, tinawag tuloy siyang ipokrito ni Senadora Miriam Santiago. Paano pasukan ito? Kung kaming mga senador, hindi kami papasok sa pagbuksing. Pero kung gusto mo, hindi pwede rin. Kung gusto niya, suntukan na lang kami. Tulad ng Senado, nagbabantay rin sa magiging pag-usad ng panukala sa Kamara ang palasyo. We want to be very thorough in the study to see if the 5-point stand of the President on responsible parenthood is supported by the consolidated House bill. Nasabi na rin naman po ni Pangulo na hindi pa naman po urgent, but again, pinapatapos lang po yung study. Ayaw po natin kasing mangyari na papaspasan, na mamadaliin ho yung ginawang pag-aaral while sacrificing yung thoroughness. Ako si Lee Alves, ang inyong saksi. Mga kapuso, isang matalas, malalim